Alright, good morning Davao, good morning Philippines, good morning world, good morning no sa lahat ng ating mga kababayan, buong sanlibutan, kalawakan. So today is casting of votes day no. So it's May 12 Monday. So umaga pa lang tayo no, time check tayo, it's alas 8 ng umaga. And gagawin natin ngayon ay cast of votes no, kumbaga showing our true people power. So sana ay matanggal na yung mga kurakot na mga congressman, sana ay matanggal na yung mga kurakot na mga mayors, governors, and of course yung mga matagal na nakaupo sa Senado, wala namang ginagawa. So sana hindi sila manalo ulit, yung mga nagpapare-elect ulit no, ng mga senatoriables na mga doon na tumanda no, sa Senado. Yung ganun din sana sa Kongreso, tsaka sa ano no, mga lokal na mga pamahalaan ng ating mga probinsya at mga bayan-bayan ano. So sana ay hindi natin, wag kayong ano, sa mga hindi pa nakaboto diyan at this very moment, sana ay wag na kayong bumoto sa mga taong namimili ng boto no. Matik ho yan na kurakot yan. Tapos meron akong ako yung nalulungkot in some point na may mga naririnig kasi ako na balita na isang bayan o isang probinsya no, dito sa Pilipinas na namimigay no, kabilaan. Ibig sabihin ang dalawang magkapartido. So yung kabila is tagawan ano daw. Basta ano din, mga libo din no, 1,000, sabihin natin 1,000 per head per botante. Tapos mantahin mo 50,000 na population. I mean 50,000 na electoral voters, tapos lahat yun babayaran na tag-1,000. So ilan ba yun? 500 million ba? 50 million. So malaki yun no. So saan lang kukunin yun para pambawi? Siyempre kukunin pati nila yung imbis pang paggawa ng kalsada, paggawa ng tulay, paggawa ng gym o ano pa mga proyekto no. Imbis sana na pampaayos ng hospital, hindi nila ipapagawa doon, kundi kukurakot na mayroon mapapagawa pero substandard no, tsaka overpriced. For example, gagawa sa ng hospital worth 100 million, pero yun pala ang budget lang na nilagay doon, tinitipid yung mga materyales, nasa mga sabi natin mga 10 million lang, o di ba? So tiba-tiba sila sa 90 million. And sa kabila naman, so yun, mayaman kasi ang kanilang tropa tsaka Team Alyansa. So may pondo, alam naman natin nung ano no, nung itong mga AKAP, AX Ayuda, yun talaga yung pinaka source no of budget. Source of budget no ng ano natin, ng ating mga kurakot na mga politicians. Kasi nga billions no, yung kahit pera ng PhilHealth natin na galing sa dugot pawis natin yun, yan, tinanggal nila, kinuhanan no, baga tinapyasan, tapos nilagay sa DPWH daw pang proyekto daw, kasi may kinalaman daw sa health, hindi daw makapunta ng PhilHealth yung mga taga-probinsya, taga-bundok, kaya gumagawa sila ng tulay, di ba? Anyway, so nakalungkot na isipin na kabilaan namimigay ng pera. So sa kabila 1,000, tapos sa kabilaan ang katapat naman, ang ka-rival ay 500 pesos. So yung ka-rival na ano, sabi ko bakit kaya parang mura lang no. So sabi naman ng mga tao ay ano daw, dahil daw sa hindi pa mayaman, hindi pa kayaman, tsaka siguro parang first timer yata na mag-mayor. So let's say na mas less ang corruption doon sa ano, sa mas maliit ang binigay. So ang rason kasi daw maliit ang binigay, yan na nga, hindi pa siya established politician. So ibig sabihin kapag yun ay magiging ano, politician, mananalo din siya as mayor no, ang mangyayari doon, mangulimbat siya kagad, di ba? I mean wala siya ibang iisipin ko di paano mangulimbat para the next year, I mean para next 3 years. Paano ba yun? Basta sa susunod na election, kasi di ba 3 years lang naman ang ano natin yung duration no, ng mayor, governor, congressman. So syempre kailangan pagkaupo niya dapat makapagnakaw na siya ng sapat na budget para pampondo niya sa kanyang next election. So ganoon yun kalungkot ang ano natin, sistema sa Pilipinas. Sa totoo lang, napakayaman ng ano natin, bansa natin, ng ating bayan no, agrikultura pa lang, di ba? Tapos yung manpower pa lang, daming mga Pilipino, 120 million. Tapos lahat yan masipag, di ba? Yun nga lang, ginagawang bobo, di ba? Isipin niyo si Tatay Digong lang talaga yung nakapag-approve no ng free college education. Siya lang nakapag-approve kasi ang mga Duterte hindi sila takot na
tumalino at magiging edukado ang mga tao, mga Pilipino. Kasi sa kanila okay lang na hindi sila iboto ulit. At alam mo yung ganun, kasi nga na nagising na yung mga Pilipino, kasi tumalino na, pero hindi ganun yung nangyari. The more na gumagawa sila ng mga batas, nag-aproba sila ng mga panukala dito sa Pilipinas, may kinabang ang mga madlang people, ilalaw umaalab ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte. Diba? So ganun yun po yun, no? So kumbaga pansinin nyo ha, sa mga nanonood dito ngayon, kung kayo may nanggagaling sa northern part of Luzon, Central Luzon, NCR, Bicol Region, southern part of Luzon, Calabarzon, ganun, no? Mimaropa. If you're coming from Western Visayas, Central Visayas, and Eastern Visayas, if you're coming from Northern Mindanao, Caraga Region, Soxargin, Zamboanga Peninsula, and Davao Region, isipin nyo, ganito lang, di ba meron naman tayong mga Wikipedia lahat, since meron tayong internet, nakapanood nga kayo sa aking channel, sa aking mga videos, pakitingnan nyo nga yung inyong municipality, ng inyong city, pakicheck ho dyan. Once na ang inyong municipality is nasa 5th, ito ha, isa sa palatandaan talaga, ito sinabi to sa akin ng aking dating supervisor sa trabaho ko dati, na kapag isa sa pinaka indication, palatandaan na ang isang munisipyo, isang syudad ay kurakot ang mayor and inutil, incompetent, bobo, tamad, ay ano yan, ang kanilang municipality is nasa 5th income class municipality, nasa 4th income class municipality. Pero hindi naman natin sinabing lahat ha, meron talaga ibang municipality sadyang lack of resources lang talaga. Pero most likely talaga, kasi sa Pilipinas napakayaman ng lupain natin, pero bakit hindi makapag-provide ng sapat na produkto, agriculture products pa lang, no? Talagang yayabong ang natin bayan. Okay, ito pa. So tingnan nyo ha, hindi lang mayor, pati yung mga congressman. Tingnan nyo yung congressman, napakahirap ng inyong probinsya. Tingnan, makikita nyo naman dyan sa poverty incidence sa inyong probinsya. Yung probinsya ay mataas ang poverty incidence. Doon talaga tayo magbabase. Maraming mga probinsya, maraming syudad, maraming mga municipality na mataas ang ang GDP, mataas ang asset, no? Malaki ang assets, mataas ang GDP. Pero napakaraming mga mahihirap, yung poverty incidence. So for example, yung sinabi ko sa inyo na isang municipality na may kakilala ako doon na kabilaan nga ay namimigay, no, bawat partido 1,000, ang kabila naman ay 500. So yung nila, yung kanilang hindi pala, yung meron pala ako na doon tinitingnan na may certain family sa northern part of Luzon. Hindi ko lang babanggitin ko anong probinsya in particular ha, pero northern part of Luzon. Yung mga yan ay meron daw palang mga mga mamahaling sasakyan, mga high-end, mga luxury na mga items, mga gamit, gano'n, no? Mga luxury brands na mga bag. Tapos parang may chopper daw sila, helicopter, gano'n, no? Pero tinignan ko ngayon, sabi ko, baka napakayaman itong probinsya nila. Baka ubod ng yaman, no? Parang level like Cebu, gano'n, no? Cebu province level. So nung tinignan ko yung kanang GDP, yung kanang assets, ang liit, no? Ang probinsya nila ay para lang mas malaki, wala pa lang sa kalingkingan, no, ng GDP and assets ng Davao City. Yung probinsya nila na yun, pero grabe yung nila politician, yung kailang mayor, yung kanilang congressman, mayroong mga helicopter, may mga mamahaling gamit. Basta mayaman, no? Tapos nakakatakot sila sa lugar nila kasi parang sabi nila basta basta delikado. Ibig sabihin walang halos babangga sa pamilyang yon or sa mga politician na yan, kasi talagang may kalalagyan talaga. So yun. So Davao City, good morning ho sa inyo. So alas 5 pa lang ng umaga, alas 4 pa lang pala, no? 4 AM, early as 4 AM or early as 5 AM. May mga bumuboto na pala, starting na pala yung voting. So yun lang. At nakalungkot lang talaga, no, na may mga lugar na walang choice ang mga tao kung sino ang iboto, kasi lahat kurakot, lahat namimigay. Hindi man lahat ng magkaparehas ang value, pero the mere fact na namimigay sila lahat parehas, no? So ibig sabihin walang mapili doon, walang tulak ibig, walang ibig to itulak kabigin, no? Ayun ba yun? Basta lahat sila ay kurakot, namimigay. So saan ba sila kukuha ng nun? Magkano na ba sahod ng mayor ngayon, no? Sa mga 5th income class municipality, dip in the comment box. Sa mga municipality, magkano ba yung sahod ng mga yan?
mga mayor natin dyan. Bakit ganun na lang sila kung mamimigay ng mga vote buying, no? So yun lang, nakalungkot lang, no? So, pero ano pa rin, no? God bless Philippines pa rin, God save the Philippines from the corrupt official, kasi sila talaga yung anay sa natin lipunan. Sila talaga yung nagpapahirap sa bayan, hindi naman talaga kung sino-sino pa, no? So sa kaila yung nasisimula, kaya nga sila niloklok, kasi sila yung may mas malawak na isipan, karanasan, pinag-aralan, gano'n, no? May impluwensya, kaya sila ang andyan, nagpahalal at nailuklok. Sila pala yung number 1 na pagsamantalahan ang ating bayan, no? So nakakalungkot, pero sige lang, still there's a time of reckoning pa rin sa ating mga madlang people, mga mamamayan, mga Pilipino. So God save the Philippines from the corrupt politicians. So that would be all. Boto lahat, maaga pa lang, alas 8, so may time pa hanggang hapon. Ewan ko anong oras hanggang hapon, basta hanggang maubos, matapos yung yung casting of votes. So boto yung mga rehistrado dyan, registered voters, please. Hindi to laging nangyayari sa buhay natin. It's like once in every 3 years, ganoon, di ba? Mag-participate tayo, hindi lang tayo basta taxpayers lang at consumer consumer, no, and taxpayer, kundi tayo rin ay botante. So yun po yung mga karapatan ho natin bilang Pilipino. So let's participate.